Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Salamat po sa ating Panginoon at muli po tayong binigyan ng panibagong kalakasan upang magsama-sama po na sabay siyang papurihan at sambahin. Kaya naman, ibigay po natin ang lahat sa ating Panginoon at bago po ang lahat, magkaroon po tayo ng sandaling panalangin. Hallelujah, Father God in heaven. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito, Lord God, sa buhay po ng bawat isang nandirito. Salamat, Panginoon, sa mga araw na nagdaan, Lord God, na iningatan niyo po kami. Saan man po kami nagpunta, Panginoon. Ikaw po ang kumabay sa amin at nanguna sa amin, Lord God. Salamat, Panginoon, sa lahat po ng iyong biyaya na amin pong nararanasan, Lord God. Salamat po sa aming kalusugan, Panginoon, sa aming kalakasan, Lord God, sa aming mga trabaho, sa aming mga pag-aaral at business, Panginoon, na patuloy mong pinagpapala, Lord God. Panginoon, sa umagang ito, ikaw lamang pong aming sinasamba, Lord God. Ikaw lamang pong aming pinupuri, Panginoon. Dalangin po namin sa gawang ito, Panginoon, na ikaw po ang manguna sa bawat isa magmula po sa umpisa hanggang sa matapos po, Panginoon. Dalangin po namin ang anointing ng Holy Spirit, Lord God. Sa worship team, Lord God, gamitin mo po kami sa iyong kapurihan, Lord God. Gamitin mo po ang aming mga kakayahan at talento, Panginoon, na ibinigay mo, Lord God, para sa iyong kaluwalhatian, Panginoon. Dalangin din po namin sa aming mahal na pastor, Lord God. Bigyan mo po siya ng knowledge and wisdom, Panginoon, in sharing your word, Lord God. Kayo po ang magpuspos sa kanya ng banal na Espiritu, Panginoon. Gamitin mo siya, Panginoon, sa iyong kaluwalhatian, Lord God. Ganun din po, Panginoon, sa lahat po ng taong nandirito, Lord God. Buksan mo po ang aming puso't isipan, Panginoon, sa panibagong salita mo na aming matututunan at tatanggapin, Lord God. Dalangin po namin na ito po ay aming lubos na maunawaan, Panginoon. Maitanim po namin sa aming puso't isipan at magamit po namin sa aming mga buhay, Lord God. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Dalangin po namin ang tagumpay sa aming gawain, Panginoon, hanggang sa matapos po ito. Ikaw lamang po ang aming tinataas, ang ngalan mo lamang ang aming tatawagin, Panginoon. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, Amen and Amen. Ang lahat po ay magsitayo para po sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon. Sabi nga po sa mga awit 99 verse 5, Si Yahweh na ating Diyos ay lubos na parangalan. Sa harap ng kanyang trono, tayo ay manambahan, si Yahweh ay banal. Amen. Purihin po ang Panginoon. Amen. Praise God. Handa na po ba tayong umawit sa ating Diyos? Yeah, amen. Gamitin po natin ang ating mga kamay at sabayan niyo po kami sa pag-awit sa Kanya. Wandering into the night, wanting a place to hide is very soul. This backbone
treasure turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Every tribe will see your glory, and every nation bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. We sing, Ayo, 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 ah. ayo, 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 ah. There is no one like our God, no one. There is no one like our God. There is no one like a God. There is no one like a God. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Dios. There is no one like a God. 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 Praise and glory, honor and strength unto our God, the matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, the matchless, endless, love unrestrained. This is our God. This is our God. Ayo, 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 ah. 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 Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Patuloy po tayo sa pag-awit sa ating dakilang Panginoon. For He deserves all these praises alone. Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito. And Lord, and this morning, Lord God, we will remember all your promises, Panginoon, and we will trust in you, Lord God, despite everything happening, Panginoon, sa bawat isa, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my foreman in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood, and what He did for me on Calvary
is more than enough. So I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. And I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Perfect submission, all is at rest. I know the author of tomorrow is ordered my steps. So this is my story, and this is my song. I'm praising my risen King and Savior all the day long. So I trust in God, my Savior, the one who will never fail.
who will never fail. He will never fail. So I trust in God. Amen. Hallelujah. Purihin po natin ang ating Panginoon. Yes, Lord, we trust in you, Lord God, because we know, Panginoon, and we believe that you will never fail us, Panginoon. And we believe, Lord God, na kung ano po ang ginawa mong miracles before, Lord God, ay gagawin mo rin ngayon, Panginoon. Hallelujah. They say this mountain can't be moved. They say these chains will never break. But they don't know you like we do. There is power in your name. We've heard that there is no way through. We've heard a tide will never change. They haven't seen what you can do. There is power in your name. So much power in your name. Move the immovable, break the unbreakable. God, we believe. God, we believe for it. From the impossible, we'll see a miracle. God, we believe. God, we believe for it. We know that hope is never lost. Oh, for there is still an empty grave. God, we believe no matter what, there is power in your name. So much power in your name. Move the immovable, break the unbreakable. God, we believe. God, we believe for it. From the impossible, we'll see a miracle. God, we believe. God, we believe for it. You are the way when there seems to be no way. We trust in you, God, you have the final say. You are the way when there seems to be no way. We trust in you, God, you have the final say. You are the way when there seems to be no way.
we'll see a miracle. God, we believe. God, we believe for it. Move the immovable, break the unbreakable. God, we believe. God, we believe for it. From the impossible, we'll see a miracle. God, we believe. God, we believe for it. I believe it. You said it, it is done. You said it, I believe it. You said it, it is done. You said it, I believe it. You said it, it is done. You said it, I believe it. You said it, it is done. You said it, and I believe it. You said it, it is done. You said it, I believe it. You said it, it is done. Move the immovable, break the unbreakable. God, we believe. God, we believe for it. From the impossible, we'll see a miracle. God, we believe. God, we believe for it. Move the immovable, break the unbreakable. God, we believe. God, we believe for it. From the impossible, we'll see a miracle. God, we believe. God, we believe. You said it, I believe it. You said it, it is done. You said it, I believe it. You said it, it is done. You said it, I believe it. You said it, it is done. Amen. Hallelujah. Let's pray together, Father God in heaven. Lord, we thank you, Lord God, for your presence, Panginoon, sa kalagitnaan po ng bawat isa. Lord, sabi sa mga awiting ito that we trust in you fully, Lord God. Dahil po sa mga sinabi mong pangako, Lord God, we believe gagawin mo po ito, Panginoon. Though sometimes we don't understand, Lord God, ano man ang nangyayari sa buhay namin, but we will continue to believe in you, Panginoon. Because you are all-knowing, Panginoon. Alam mo po ang dapat naming maranasan at dapat naming matutunan at you allow all these things, Panginoon, for us to learn, Panginoon. And for us to strengthen our faith, Panginoon, sa iyo, Lord God. And to deepen our understanding, Panginoon, for who you are, Lord God. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Sa iyo lamang po lahat ng papuri at pagsamba sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen.
Good morning to everyone. Magandang declaration yan, ano? You said it, we believe it, and it's done. Yan ang sinasabi sa Mark 11, verse 24. What things ever we desire, when we pray, believe that we receive it, and we will have it. So we believe that it's already done in God's time. Kaya salamat sa magandang awitin niya to give us inspiration. And let's go to the Lord in prayer once again and ask His Spirit to inspire us and give us understanding. Father God, we thank you for you brought us together to listen to your word. Salamat sa iyong mga awitin na declaration of who you are. Your promises are true na mangyayari yon sa iyong panahon. Kaya kami po'y mananangan, sasandal sa iyong pangako. Hindi sa nakikita, nararamdaman, sinabi ng tao o anumang balita na aming narinig. Ang paniniwalaan namin ay ang sinabi ng iyong salita. This is our prayer in the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen and amen. Well, tayo po ngayon ay magpapatuloy sa ating series na pinamagatan natin Landmarks. At nasa third week na tayo. Kaya naman ang ating topic ay pinamagatan kong A New Landmark, Crossing into God's Promises. Makikita natin yan sa Joshua chapter 3, 14 hanggang 17. Mga kapatid, alam nyo, God establishes new beginnings, new landmarks when we step forward in faith. Ang Diyos po laging magtatatag ng panibagong landmark sa buhay mo. At sa buhay ko, the moment na tayo ay lumakad sa pananampalataya. Di ba sabi nga ng Bible, we walk not by sight, but by faith. Lahat ng mga anak ng Diyos, namuhay sa pananampalataya regardless of the obstacles, regardless of the problems, difficulties na mayroon sila, they walk by faith and not by sight. Ang landmarks na ating pinag-uusapan sa ating series na ito, hindi po natin niya matatagpuan kapag ang buhay natin ay komportable. Kapag ang buhay natin ay smooth sailing, wala pong landmark tayong makikita dyan. Ang landmark po ay mangyayari sa ating buhay kapag ang buhay mo ay uncomfortable. If you are having discomfort sa buhay mo, that's when you will trust the Lord and not to yourself. And when you trust the Lord with all of your heart and lean not to your own understanding, regardless of your difficult situation, then you're about to see new landmarks in your life. Amen? Kaya dito makikita natin, we will have a new perspective kung ano yung mga hirap sa buhay. Kasi ang tingin natin sa hirap sa buhay ay parusa. Pero sa mga anak ng Diyos sa Bible, ang tingin nila sa mga hirap, sakit, pagdurusa ay disiplina at preparasyon for the new things that God are about to do in your life. Pansinin po natin dito na ang mga anak ng Diyos, nung sila ay bago mag-cross sa Jordan River, nakatayo sila between what was familiar at unfamiliar, which is the promise of God. At sa harapan nila, merong Jordan River na napakataas ng tubig. Rumaragasa yung pag-agos. So what they need to do is to put their hope in the Lord. Siguro naman sa ating series nito, alam niyo na ang kalagayan ng Israel, yung background nila. Ilang taon silang naglakbay sa wilderness? 40 years. Then after that, si Moses namatay. Tapos may pumalit na leader. Sinong pumalit na leader? Si Joshua. At ngayon, nandun sila sa harapan ng Jordan River na para bang obstacle. Sapagkat umaapaw, ang lakas ng agos. Paano tayo makakatawid dito? But take note, hindi inalis ng Diyos yung river para sila makatawid.
Ang sabi ng Diyos, tumawid kayo dyan. Ano ang makikita natin na tinuturo ng Diyos sa Israel? New beginnings requires a step of faith. If we want new beginning, bagong simula sa ating buhay, kailangan natin lumakad sa pananampalataya. But the question is, paano ako lalakad sa pananampalataya? Ano yung mga dapat kong gawin? Number 1, leaving the old season behind. Yan yung sinasabi ng Diyos sa bansang Israel. If you want to walk by faith and experience and possess the promised land, first things first, you have to leave behind your old life. Hindi sinasabi ng Diyos na kalimutan nyo yung katapatan ko. Hindi sinasabi ng Diyos, huwag nyo nang maalala lahat ng kabutihang ginawa ko sa inyo. Kundi, sabi niya, ihinto ninyo, itabi na ninyo ang buhay dati na inyong pinabuhay. Siguro yung buhay na merong hurts and pain, mga failures, regrets, guilt. Anong sabi sa Hebrews 12:1 and 2? Basahin natin ng malakas. Kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Maliwanag na sinasabi rito, if you want to move forward and experience a new beginnings in your life, sabi ng writer ng Hebrews, ay kailangan nating gawin? Tanggalin ang anumang balakid sa ating buhay. Lahat tayo nakakaalam kung ano yung naging balakid sa ating buhay. Especially yung kasalanan kumakapit sa atin. Ito yung kasalanan na konting kalabit lang, nahuhulog na tayo. So kailangan sabihin natin, Lord, iiwanan ko na to. Huwag tayong maging katulad ng asawa ni Lot. No? Sabi doon, huwag kang lilingon. Pero anong ginawa niya? Lumingon siya. At anong nangyari sa kanya? Naging asin. No? Kaya pag sinabi ni Lord, huwag kang lilingon, ibig sabihin niya, huwag kang lilingon sa dati mong buhay. Sapagkat ikaw ay bagong nilalang na. Amen? We are a new creation. All things have passed away, and behold, everything becomes new. So bago na tayo. Mamuhay tayo ng bagong tao. Ngayon, balikan natin ang Israel. Ano yung wag nilang babalikan? Yung buhay nila sa wilderness. Ano bang wilderness? Tignan natin. Ang wilderness is a place of survival. Nung sila'y nasa wilderness, kailangan nila ng tubig. Si Moses, anong ginawa sa bato? Pinukpok niya, kaso nagalit si Moses. Ang titigas ng ulo nitong mga Israelitang to. Sabi ng Panginoon, i-touch mo lang yung rock ng rod mo. Pero nagalit siya, pinukpok niya. Hindi tuloy nakapasok si Moses sa promised land. No? Pero survival, they need water, and God provided the water. They need food, kasi wala silang pagkain doon. They need protection, they need guidance. Kailangan nila ng tagapagtanggol kasi may mga kaaway sila doon, survival. Hindi lamang yan, wilderness as a place of what? Dependence. They need water, they need to ask God for water. They need food, they need to ask God for food. They need security. Lord, kailangan namin ng protection mo. Sa scorching sun, nag-provide ang Diyos ng ulap. Sa gabi naman, nilalamig sila. Nag-provide ang Diyos ng apoy. So dependence. Pangatlo, it was not a place of inheritance. Although God provided what they needed in the wilderness, yung wilderness po, hindi po yan pamana sa kanila. Hindi po sila talaga dapat diyan magtatagal. Ang pupuntahan nila, promised land. Okay? Kaya sabi ng Panginoon,
kailangan wag niyong gayahin ang mga ninuno niyo. Dapat 13 days lamang sila doon, pero inabot ng 40 years. They were stuck in the mud because of their disobedience. Hindi nila naranasan yung new beginnings. Sabi ni Isaiah, forget the former things, do not dwell on the past. Mga kapatid, kalimutan mo na yung kabiguan mo. Kalimutan mo na yung mga sumakit sa iyong damdamin. Kalimutan mo na yung failures mo, yung hindi mo nagawa. Kasi hindi mo na maibabalik yun. Amen? Sapagkat merong bagong gustong simulan ang Diyos sa iyong buhay. At gusto ko yung bagong simula na yun. Amen? Praise the Lord. Akala ko nga hindi ako makapreach ngayon kasi 2 weeks ago, nilaser po yung mukha ko eh. Kasi sa isa sa mga naging side effect nung immuno ko, nagkaroon ako ng mga munggo rito. Mga fats na hindi lumalabas. Yun. Ayoko naman mag-preach na puro munggo rito. Baka akala nyo magluluto tayo ng nilagang munggo. Sabi ko, paano ba to? Buti na lang, may suggestion si Mrs. Yung kaibigan ng kanyang kapatid, doktora, dermatologist. Ayan. So, nilaser ako. Talagang nilagyan muna ng pampamanhid. No? Pero kahit pala may pampamanhid na, nadadamo mo pa yung laser. No? Kaya yung dalawa kong kamay, nakakumot ako, talagang kinukurot ko na yung sarili ko sa sakit. Sabi ko, tiis, pogi na yan. Yeah. Diba? Titiisin ko na yan. Kasi gusto kong maalis na yung lumang pagkatao na yan. Pero unang araw, siyempre ang itsura ko, puro marka ng pinag-alisan. No? Pero sabi ng doktor, merong gamot, sundin mo lang yan. Yan. But praise the Lord. 2 weeks na, no? Almost 2 weeks na. Wala na, di ba? Bago na. Itong gusto ko, bagong itsura. Di ba pag nakita mo yung dati at ngayon, masaya? Actually, kinunan ko mula first day yung mukha ko hanggang ngayon. Nakita ko yung difference. Alam mo, ganun din ang gagawin ng Diyos sa buhay mo. Iwanan mo, ipaalis mo sa Lord. Yung hindi maganda sa buhay mo, nahadlang yan para yung magandang bukas ibigay niya sa iyo. Amen. Ganyan po ang Panginoon. God is a God of new beginnings. Don't cry over spilled milk. Kasi merong best lagi ang Diyos sa iyo. Likewise, sa ating mga mananampalataya, niligtas ka na ng Panginoon. Pero, inisip mo, hindi ka pa rin pinatawad. Pinatawad ka na, bakit nadadamo mo pa yung guilt? When the Lord forgave you, in-erase niya na pong lahat. Wala na pong balikan doon. At tayo naman, tinatawag ng Diyos to move forward, but keep going forward and not looking back sa ating mga failures. Meron tayong key points dito. Number 1, some seasons end even when God was in them. Diba sa wilderness, kasama nila ang Diyos. Gumawa ng miracle, pinakain, pinainom sila. God was with them. Pero sabi ng Diyos, I don't recycle old miracles. I create new beginnings. No? Kaya sabi ng Panginoon, nandun ako, kasama niyo ako nung ginawa ko, hinati ko yung dagat. Pero, merong ibang paraan ngayon. Pangalawa, familiar does not always mean fruitful. Kasi we like familiarity kasi napakadaling gawin eh. Familiar ka na sa lugar, kahit nakapikit ka na, pwede ka nang pumunta sa pupuntahan mo eh. Pero ang gusto ng Diyos, dalhin ka sa unfamiliar places. Di ba exciting? Kasi you need to trust the Lord. Lord, hindi ko alam ito eh. Pero you are familiar kung saan ako pupunta. At alam ko, every step of the way, sasamahan mo ako. Kaya,
Meron kang discomfort ngayon. Meron kang discomfort? God is doing something in your life. Something new, something exciting. Sasabihin sa iyo ng Panginoon, surprise. Di ba? Mas maganda yung surprise ni Lord kasi yung alam mo na. Pangatlo, letting go is often the first act of faith. Minsan, ang hirap i-let go ang isang bagay na nagpasaya sa iyo. Pero sabi ni Lord, gusto mo ba yan? Yan na lang yung kasiyahan mo. Meron kong masigit na ibibigay na kasiyahan sa iyo eh. Let go of that. Tapos na yan eh. Nasa second chapter ka na, balik sa chapter 1. Okay lang na naranasan mo yan, but let go of that and expect me to do great and mighty things in your life. Kasi ang Diyos pala, lagi niya from glory to glory to glory. Ganun ang gusto ng Diyos sa ating buhay. Kaya meron tayong heart check ngayon. Anong past failures, hurts, o comforts na iyong nararanasan na lagi mong hinahawakan, nire-reminis. Hindi ka na makalis doon, hindi mo na makita yung ginagawa ni Lord ngayon kasi doon ka nakafocus. Am I trusting yesterday's manna instead of today's leading? Tignan natin ang sinabi ni Paul, itong ginawa ni Pablo sa Philippians 3:13 and 14. Basahin natin. But one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead, I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Sabi niya, meron akong isang ginagawa. Ibig sabihin, naka-focus si Paul sa isang bagay, sa isang dominant pursuit, dominant purpose. Ito lang. Most of us, kala natin ang hirap ng Christian life eh. Yung journey sa Christian life. Alam niyo ba kaya naging mahirap? Kasi ang mind natin preoccupied ng napakaraming bagay. Halimbawa, gusto mong mag-aral eh. Pero ang dami mong gustong kursong kunin. Di ba? So, nalilito ka, ano ba? Tapos na yung semester, hindi ka pa nakapili ng sa dami mong pinipili. Focus ka sa isa na alam mong kaya mo, yun lang. Oh, praise God, ha? Yung ating, mag-graduate na tayong 2 IT rito. Ha? Kasi nag-focus sila ngayon sa isang kurso at magiging IT na sila. Ano ba ang IT? Information Technology. O, kung meron kayong information, tanungin nyo sila. Hindi po yung, saan ba yung Pasay? Hindi yun, ha? Patungkol sa technology ang tanungin nyo. Because they focus on that one thing. Amen? Ano yung one thing na sinasabi ni Paul? Forgetting those things which are behind. Ano yung mga nasa behind ni Paul? Yung kanyang persecution, yung passing niya, even yung achievement niya nung nakaraan, hindi niya dinadala lagi yan. Ang iniisip niya, kalimutan ko yan. Kasi God is doing something new today. Don't let your past stuck you today. Maging stuck ka sa lugar na kung saan hindi ka makakilos. But then, reaching forward those things which are ahead. Ahead. Ano yan? Yung plano ni Lord. Yung promise ni Lord. Yung sinabi niya sa iyo na gagawin mo, yan ang iyong dapat pagtuunan ng pansin. The word press means determination, discipline, being focused. Yan po ibig sabihin ng I press toward the goal. What is the goal? For the prize of the upward call of God in Christ Jesus. The main goal of Paul is not temporary success, temporary happiness, temporary joy, or ano pa man na nandito sa mundo.
Ang kanyang main goal is to be like Jesus. To be like Jesus. It was not temporary, but eternal. Kaya ang buhay po natin ay ganun. Lagi po nating ibigay ang ating sarili sa Panginoon. I give you my life, I give you my heart. Sapagkat ikaw nakakaalam ng lahat. So what is the connection dito sa sinasabi ni Pablo in connection sa buhay ng Israelite? Sabi ng Panginoon, forget wilderness experience. Okay? Look forward sa promised land. Alam nyo, sa bawat area ng buhay natin, merong promise. Sa family mo, sa trabaho mo, sa love life mo, sa personal life mo, may mga promise ang Lord dyan. And so we need to expect God to do great and mighty things para sa atin. You cannot reach forward if you keep looking back. Secondly, courage to cross into the unknown. Basahin natin ang mga talatang yan mula verse 15. Sunod. Seventeen. Okay. Na take note, hindi nahati yung tubig bago sila tumapak. Tama? Kailan nahati yung tubig? Nung ang paa ng mga pare ay nag-touch sa water. Okay? Ano sinasabi dyan? Faith must be activated before manifestation can happen. Huh? So if God wants to reveal something to you, to do something in your life, kailangan mag-step of faith ka to the unknown. Pag sinabi natin unknown, hindi mo alam kung ano yung mangyayari. He said it, we believe it, and it's done. Ganun lang yun eh. Dahil sinabi mo, Panginoon, sabi ng Panginoon sa kanila, mag-cross kayo sa river. Yan lang naman sinabi ni Lord eh. You said it, we believe it, nangyari. The same pattern, mga kapatid. What things ever you desire, believe, you receive it, and you will have it. Amen? The same pattern. The same thing ang salita ng Panginoon. Ang anak ng Diyos nakatayo doon, facing yung Jordan River na umaapaw, yun ang obstacle eh. Sabi ni Lord, tumawid ka dyan, pero may obstacle. Alam niyo ba ang katotohanan? Here's the spiritual truth. God often allows us to see the obstacle clearly so we will not depend fully on Him, not on circumstances. Okay, ikaw, meron kang napakalaking obstacle sa iyong harapan ngayon. Imposible mong magiba iyan sa trabaho, sa relationship, sa family, sa ministry. No? Kitang-kita natin ang obstacle, hadlang. Pero bakit hindi inaalis ng Diyos yung hadlang? Hindi niya inaalis para tayo magtiwala sa Kanya. Amen? Katulad nila, napakalaki ng obstacle sa harapan nila. Pero the moment the priest touched the water, nag-part yung water. Amen. Yung obstacle, nahati.
Kaya kapag merong hadlang sa harapan natin, huwag tayong matakot. Huwag tayong mangamba. Huwag tayong umatras. Huwag tayong mag-complain. Huwag tayong magsisi ng ibang tao. Huwag tayong kung ano-ano pa man ang ating iniisip. Basta nandyan yan, inalaw ni Lord yan, He will get rid of it. But what we need is what? We need to walk by faith, not by sight. Kadalasan pag sa sight, talagang takot na tayo. Kaya ano ba ang pananampalataya? What faith is not? Number one, faith is not knowing all the details. Hindi sinabi ng Panginoon sa Israelita, okay, ito ang sukat ng Jordan River. Ganito kalalim ang Jordan River. Ganito kalakas ang agos ng tubig. Wala siyang sinabi. Tama? Ang sinabi niya lang, tumawid kayo. They did not need to know all the details. Kaya kung mayroong pinagagawa sa iyo ang Panginoon, huwag kang humingi ng masyadong detalyeng instructions sa Diyos sapagkat hindi niya ibibigay sa iyo ang bawat detalye. Ang sabi niya, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. He will show you the direction. He will not give you the detailed direction, but He will let you know your final destination. Amen? Ang laging destination natin is blessing upon blessing from the Lord. So the water parted after their feet touched it. So makikita natin, faith is not knowing all the details. Kasi if you know everything, you don't need faith. Tama? Kasi alam mo na lahat eh. Pangalawa, faith is not seeing the full picture. Hindi alam ng Israel kung ano ang mangyayari right after they crossed the river. Hindi nila alam. Pero sabi ng Panginoon, hindi mo kailangang makita ang buong larawan, ang kabuuan. You just need to obey, trust, and obey the Lord. Minsan ang Diyos nagbibigay ng liwanag sa atin, sa ating step, pero hindi sa kabuuan ng entire journey mo. Ano sabi sa Psalms 119? Is that 119 verse 105? Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. No? So habang naglalakad ka, nakikita mo yung step mo. But not the entire place. No? You just have to trust the Lord in every step you make. Lord, minsan matutumbak ka, no? Minsan magpe-feel ka, sabi ng Panginoon, that's okay, that's part of the journey. But keep on trusting the Lord. Keep on trusting. Number 3, faith is not having every answer. Yan. Tama ito. Siguro yung Israelite, nagtatanong sila, paano Lord kapag nasa gitna na kami, biglang ang tubig biglang bumalik, patay na. Paano Lord? Paano Lord kung hindi kami makatawid? Ang daming tanong no? Siguro tayo, ang dami nating tanong. Paano Lord kapag naglingkod ako sa iyo, nawalan ako ng trabaho. Di, ang hirap naman ng Lord. Paano yun? Paano Lord ang pamilya ko kung lahat sila nasa church? Yan, marami tayong tanong Paano Lord? Bakit Lord? Paano kung nagtiwala ako sa hindi nangyari? Ano kayo sasabihin ng ibang tao? Sabi ni Lord, anak, hindi mo kailangang malaman ang lahat ng sagot. Ano ba sabi ng Bible? All the secret things belong to God. Pero yung nireveal niya, para sa atin. So kung ano nireveal niya, yun lang sa atin. Yung hindi mo alam, just trust the Lord. Kasi alam niya ang ginagawa niya. Amen? Talagang, tinamaan talaga ako rito.
Dahil ang dami kong tanong kay Lord. Kaya sabi ni Lord, anak, huwag ka na magtanong. Sumunod ka na lang. Amen. Kaya nagbibigay po ito sa atin ng kalayaan sa buhay. Sabi nun, wag na pala akong masyadong tanong ng tanong. Sumunod na lang ako sapagkat siya ang mag-guide sa atin. Amen? Kaya ang application natin, faith does not eliminate questions. It chooses to trust God despite them. Ano naman ang pananampalataya? Very simple. Faith is what? Sabay-sabay tayo. Faith is moving while trusting God. Ganun lang pala ang pananampalataya. Ha? Sumunod ka, bahala na si Lord kung saan ka pupunta. Sumunod ka lang. Katulad ng kay Noah. Sabi ng Panginoon kay Noah, Noah, mag-build ka ng ark. Ang problema po, si Noah, hindi pa nakakita ng ulan. Hindi pa nakakita ng flood. Siguro kung magtatanong siya, Lord, ba't ako mag-build ng napakalaking ark? Wala naman tubig. May nakita ba kayo sa Bible na nagtanong si Noah? Wala. Ang sabi doon, Noah built the ark. Pero ang problem, nung nag-build siya, hindi pa umulan. Ha? Kailan nangyari? 125 years he waited. Grabe naman si Lord. Siguro kaya ganun katagal kay Noah dahil nakita niya yung faith ni Noah, no? Kaya wag mo naman ipag-pray na ganun katagal. Ibigay ni Lord yung hinihingi natin. Pero alam naman niya kung saan tayo ang sukat ng ating pananampalataya. Pero ito lang yun eh. Nung sinabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, umalis ka sa bayan mo at pumunta ka sa lugar na hindi mo alam, anong ginawa ni Abraham? Binenta niya lahat ng gamit niya, lahat. Iniwan niya. Pumunta sa lugar na hindi niya alam. Nagtiwala kay Lord. Si Peter, sabi ng Panginoon, gusto mong lumakad sa tubig? Yes, Lord. Halika, pumunta ka rito. Ano ginawa ni Peter? Humakbang mula sa bangka. Nakalakad si Peter. No? Ang galing mo, Peter. Lumakad siyang gano'n, no? Wow, walking on the water. Oh. Pero alam naman natin istorya, tao lang si Peter. No? Nakita niyo yung malakas na hangin, alon, bagyo, lububog siya. Pero ang lesson naman dito, nagtiwala siya kaya siya nakalakad. Ano ang sinasabi ni Lord sa iyo ngayon? Napakahirap ba ng hinaharap mo? Sa trabaho mo, sa ministry mo, sa family mo, ano yung hadlang na nakikita mo? Pero ang sabi ng Panginoon, magtiwala ka lang. Amen. Just trust the Lord and let God do the rest. Sabi no, hindi mo na problema yan kung ano mangyayari. Ang problema mo, sumunod ka sa akin. Yun lang. Anong sabi sa Hebrews 11:1? Let's read it all together. Ngayon, ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan. Ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Ibig sabihin, tiyak ka sa mga bagay na wala pa. Kasi sinabi ni Lord Naninindigan ka sa mga bagay na hindi mo nakikita. Bakit? Kasi sinabi ni Lord. That's all we need to do. Hindi ko nakikita, hindi ko nararamdaman, wala pa sa kamay ko, pero naniniwala ako, akin na ito, natanggap ko na ito. Kaya sabay-sabay nating sabihin, Panginoon, susunod ako kahit hindi malinaw ang daan. Nagtitiwala na ikaw ang gagabay habang ako'y susunod. Number 3, trusting God for new beginning. Yung crossing of the Jordan River, mga kapatid, hindi lamang ito isang physical act, but it is a spiritual and national monument. National milestone for Israel.
So, tignan natin ang mga observation dito. Sa crossing the Jordan, nandito yung transition, not just a step. First, from wandering to walking in promise. Ito yung nangyari sa Israelite, 40 years, nasa wilderness, paikot-ikot sila sa wilderness. Yung journey po nila, marka ng testing ng Diyos. Pagtitiwala sa Diyos at preparasyon ng Diyos para sa kanila. Yung pag-cross nila sa Jordan River symbolizes them leaving behind their old life and entering the promise of God. Pangalawa, from preparation to possession. Sa wilderness, naging eskwelahan ang wilderness kasi tinuturuan sila ng paano magtiwala sa Diyos. Tinuturuan sila ng Panginoon maging humble. Tinuturuan sila ng Panginoon na maging disiplinado para sila maging handa to possess the promised land. But to possess the promised land, they need faithful act of service. Kaya yun ang gustong gawin ng Panginoon sa kanila. Bago nyo ma-possess yung promised land, kailangan tama na yung puso. Kaya nga hindi nakamtan ng mga old people, yung mga nanay, tatay nung bagong generation ang promised land kasi mali yung puso nila. Hindi pwedeng ibigay ng Diyos ang promised land sa kanila. And so when Joshua led this new generation, you need to have a new heart. Hinanda sila ng Panginoon. So from surviving to thriving. Ang wilderness is a surviving place. Talagang, they cannot live without God's help. They need to depend on God. Wilderness is what? Survival. But promised land is an inheritance. Kaya, nung sila'y nasa wilderness, puro hirap, trial, struggle, but yung promised land is a place of fulfillment and abundance. Itong nakita ko, mga kapatid, ang gusto ng Panginoon sa atin, kaya tayo nilalagay ng Diyos sa wilderness seasons of struggles. Okay? Ang tawag natin dyan, wilderness seasons of struggles. Hindi para parusahan tayo, kundi para ihanda to possess the promise of God. Ngayon, kailangan magkaroon tayo ng tamang perspective kasi kapag ang perspective natin sa wilderness seasons of struggle ay parusa, ang tingin natin sa mga problema, parusa ng Diyos, magko-complain tayo, right? Mawawalan tayo ng pananampalataya, mag-give up tayo, mag-quit tayo. So, mangyayari, tumatagal tayo doon sa wilderness seasons of struggle. Bakit hindi nakapasok yung old generation? Except doon sa nag-worship sila sa idol. Alam nyo ba yung pinakakasalanan nila? M-U-R-M-U-R-I-N-G. Murmuring. Tama ba spelling ko? Murmuring. Angal ng angal, binigyan na nga ng mana, hindi pa rin satisfied. Binigyan na nga ng tubig, hindi pa rin satisfied. Binigyan na nga ng direksyon, hindi pa rin satisfied. Lord, ibalik mo na kami sa Egypt. Okay lang yung sibuyas doon. Okay lang yung... Kita mo yan, God is about to do new things sa buhay nila, but they were not satisfied sa ginagawa ng Diyos. Si Moses nadamay pa, Hindi nakapasok sa promise na kasi nainis na siya sa mga members niya. Siguro nung sinabi ng Panginoon sa kanya na ikaw ang gagamitin ko para mapalaya ang Israelite mula sa Egypt. Di ba sinabi ni Moses, let my people go? Diba sinabi niya yun? Pero siguro naisip-isip ni Moses, kung nalaman ko lang na ganito pala ang ugali nila. Sinabi ko kay
Pharaoh, let not my people go. Di ba? Kasi nainis na siya, pinukpok niya yung bato at dahil doon, hindi siya nakapasok. Dinamay pa siya. Kaya mga kapatid, yung dila pala natin, magiging dahilan para tayo manatili na hindi nararanasan yung biyaya ng Diyos. Anong sabi ni Isaiah? Masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Ito'y nagaganap na. Hindi mo pa ba makita? Gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Paano magkakaroon ng daanan sa disyerto at ilog sa disyerto? Kasi gagawin ng Diyos ang bagong bagay. Kaya yung buhay natin na tuyot, ang buhay natin na malungkot, ang buhay natin na boring, pag binigay natin sa Panginoon, sabi niya, gagawa ako ng daan sa buhay mo. Gagawa ako ng ilog, refreshing water sa buhay mo para magkaroon ka ng sigla. Amen? Yun po yung new thing sa buhay natin. Gusto niyo bang maranasan yun? Amen. Posible ba yun? Posible. Kaya ang dapat natin gawin, sabi niya, masdan mo. Yung ginagawa ng Diyos. Huwag mong masdan yung problema mo. Huwag mong masdan yung mga tao sa paligid mo. Huwag mong masdan yung kahirapan mo. Temporary lang yan. Sapagkat merong hinahanda ang Diyos. Pangalawa, God creates new works for new season. Ibig sabihin, God does not recycle old miracles. He creates new works for new season. Amen? Tignan natin ang difference. Nung hinati ng Diyos ang Red Sea sa Exodus 14, okay, at sa Jordan River sa Joshua 3, ito yung makikita nating katotohanan. Una, same God, same power. Di ba? Same God, same power ang naghati ng Red Sea at ng Jordan River. Right? Pero itong susunod. Different leaders. Sino ang leader ng Red Sea? Sa Red Sea? Si Moses. Sino ang leader ng nahati yung Jordan River? Si Joshua. Different instrument. Anong ginamit ni Moses para i-touch ang water? Tungkod. Dito naman sa Jordan River, anong ginamit ng Diyos? Ark. Ark is a symbol of God's presence. Different purposes. Nung sila'y nakatawid from Egypt doon, tumawid na sila sa dagat, ang purpose po noon, deliverance. At symbolizes our salvation experience. Ano naman yung purpose ng Jordan River nung sila'y tumawid? Inheritance. Ito na yung ating Christian life, mga kapatid. Tayo ngayon, wala na sa pag-cross sa Red Sea, nakakross na tayo, pinatawad na tayo, ligtas na tayo. Ngayon, nakakross na tayo sa Jordan River to receive and inherit the promise of God. At ito pang maganda sa pagkakaiba. Sa Red Sea, anong klaseng tubig? Salt water. Sa Jordan River, fresh river. Ano pong ibig sabihin nito? God is the same yesterday, today, and forever. But God's ways, nag-iiba-iba. Iba-iba ang paraan ng Diyos sa pag-create ng miracle sa ating buhay. No? Maaring last year, may ginawa siyang something sa ating buhay, but today, He will do it a different way. He will use different people. Maaring gagamitin ka ng Diyos sa ibang ministry.
Maring ikaw ay single ka ngayon, pero meron kang matatagpuan. Someone especially for you. Yan. Okay naman, merong bagong trabaho ang Diyos para sa iyo. Merong bagong gagawin ang Diyos sa ating buhay. Parehong Diyos, iba't ibang paraan ng kanyang pagbe-bless sa atin. Pangatlo, how Israel trusted God. Anong ginawa nila? Step of faith. They crossed while the river was at flood stage. Hindi sila tumawid nung nahati na agad. No? Tumawid sila habang umaapaw pa because they believe God can help them. Pangalawa, obedience. Yung pare na nagdadala ng ark symbolizes the presence of God. They believe na as long as the presence of God is with them, they can do all the impossible things. Kaya susunod sila. Ganon din sa ating buhay. Sumunod tayo sa Panginoon because the presence of God is within us. Pangatlo, memorials. After crossing, they set up 12 stones as reminders of God's faithfulness. Kailangan, mga kapatid, huwag mong kakalimutan ang bawat biyayang binigay sa iyo. Kamusta na yung mga batong sinulatan nyo? Naka-display ba? Maganda, pag nakikita mo, wow, ito ang aking Diyos. The same God, the same power. I remember your blessing. And today, Lord, 2026, I know you are the same God with the same power, can do great and mighty things. New things for me. At meron na naman akong tatandaan, Lord. No? Expect that. Lord, meron na naman akong batong susulatan sapagkat meron kang bagong gagawin sa aking buhay. So anong application natin sa ating buhay? Number 1, recognize your new season. Maging watchful ka. Ang Diyos, hindi ka papanatiliin sa isang kalagayan, sitwasyon. He wants you to experience new things from Him. Recognize your new season. Pangalawa, step forward in faith. Kung alam mo na mayroong pinagagawa sa iyo ang Diyos, gawin mo, magtiwala ka, huwag ka matakot. No? Ibe-bless ka ng Panginoon. Pangatlo, expect God to do something new. Yes, yung past miracle niya, hindi niya i-recycle yan. Mas higit pa ang gagawin niya. Amen? Expect God to do something new. Magtiwala ka that He will provide exactly what you need for this season. Lord, I believe you. I trust in you. Kaya, itong ating sabihin sa Panginoon, Panginoon, kayo yung naka-highlight na puti. Okay, 1, 2, 3. Magtitiwala ako sa iyo na gumawa ng panibagong gawain sa aking pamilya, sa aking ministeryo, at sa aking buhay. Sabay-sabay tayo. Hinding-hindi na ako lilingon, magpapatuloy ako sa pananampalataya. Amen. Sa Joshua chapter 4, tinasabihan tayo na after they crossed the Jordan, inutusan sila ng Panginoon to set up stones as memorial. Kasi sa ating ngayon, the final challenge, 2026 can be just another year or a landmark year where you cross in faith. The question is not, is the river big? The question is, will you step forward? Hindi na po tanong sa atin kung anong problema ang hinaharap natin. Ang tanong ay, lalakad ka ba sa pananampalataya? Kasi pag lumakad ka sa pananampalataya, malulusaw pala lahat yun. Kaya sabay-sabay tayo manalangin sa oras na ito, Panginoon.
Salamat sapagkat normal lang pala ang mga problemang itong dumarating sa amin po. Hindi pala kami dapat magpanik, matakot, magsawang maglingkod sa iyo. Sapagkat the moment we walk by faith, malalagpasan namin ang lahat ng problema, lahat ng pagsubok, dahil kasama ka namin. Kaya yung sinabi ni Pablo, I can do all things through Christ who strengthens me. Totoo po yan, Panginoon. Kami po yung nanghahawakan dyan. Kaya namin lahat dahil sa iyo natutulong sa amin para kami magtagumpay. Hindi po kami victim, we are victorious. Ito pang aming panalangin sa pangalan ng aming dakilang Panginoong Hesukristo. Amen and amen.